Hello, good evening, sir. So, karon Bisaya lang ko para clear ang pag-explain sa app na akong gigamit. So, kibali, ah adto sa ako sa classroom para ma-review na to ang mga requirements na needed. Okay. So, ang activity kay simple software project. So, develop a simple application such as the Delay Security. So, ako ang napili na app is, ang tawag niya is Flutter Quiz App. So, ang one siya, dula siya, na ang iyahang process is, na siya yung mga set of questions, tapos, kanang mamili dito ang user or ang katong player tapos mag-select lang siya through and then ang questions nakarap siya into button na pag select nimo ma-save to siya and then mag next na pud sa other question hantod ma-answeran tanan and then i-save ni atong imong question either tama ba to siya and then at the final screen makita nimo ang total number of questions na imong natama and then ay button dahil dito na i-restart nimo ang quiz. So simple lang siya. So, akong ipakita, inani siya. So, ang ako, by the way, akong gigamit is Flutter na framework. So, kanina lang akong gigamit na framework kay para sa ko, dali ra siya. And then, mao po among gigamit sa mo ang capstone. Dali ra kayo siya i-navigate. Then, explain po na ko ang iyahang flow o iyahang foldering para dali na to masabtan kung giunsa siya pag ah, arrange sa files o pag-structure sa entire files, explain ako na. So, iparansa na to ang app. So, actually, duha ang way para na to ang app. Pwede ta maggamit sa terminal, Flutter Run. Usually, akong ginagamit kay diri ara sa run. So, mag-install lang ka og VS Code. Tapos, diri sa run na option na i-run without debugging. So, imo na siyang i-kuan. So, actually, need pa nimo i-select ang file kaning main dart. So kaning main dart explain ako kadali. Ang main dart pag create nimo og Flutter project already built in na ni siya sa from scratch sa katong boilerplate sa Flutter framework. So mao jud ni siya ang murag kanang root na ni siya sa root dito nimo i-initialize ang imong app. So ang akong gihimo diri is quiz. So kani siyang quiz ang tawag ani ang term ni sa Flutter is widget. So everything sa Flutter is made of widgets which is ma-discuss na to karon once after na ko maparan ang application. So iparansa na to then once naga-run na ang app ako pong i-explain isa-isa ang mga files kung sa purpose niya, unsa dito ang mga widgets, unsa mga function na padagan dito. So ito siya. Tapos ang iparan so una madto ka sa click nimong main.dart na file tapos ano ka sa run without debugging. So mag-run na siya and then ang imong nakakuha actually pwede ka magamit diri og Android Studio so mao ang actually mao ang iyang suggested na kung magamit ka og Flutter magkuhan ka install ka og Android Studio if ever developing ka for Android and if ever naman naga-develop ka for iOS mag-install ka og Xcode sa imong Mac. So sa ako ang case wala na ako nag-install kay wala na jud space ako ang laptop. Akong gigamit na lang is nagamit ko og open source na product or software sa GitHub ang tawag niya kay ECRCPY. So ang gamit niya is mag-act siya as bridge sa imong physical phone so which is ako sa Android tapos mo lang to imong ipadagan para mo reflect ang muang app. Actually padaganon ako siya ron para makita ninyo na connected na ang ako ang phone dito then dito na ako ipakita. So ako na ni siyang na-install na software gikan na sa GitHub so CRCPY. Padaghanon na na nimo then before nimo ni siya mugana so na reflect na akong phone. So before ni nimo siya mugana po dili pud ni siya directly mugana dapat moadto pa ka sa settings sa imong phone then enable nimo ang developer options para mugana siya then ang USB debugging din i-allow nimo sa imong phone na mo kuan si Flutter mag-install sa APK sa Android sa app para ma-install sa imong phone directly.
So karon makita nato naga-loading na siya. So naga-loading na na-install na niya. So dara. So inani ang look niya. So learn Flutter the fun way so katong i-explain so naday quiz. So kani siya na screen mo ni ang nagpadagan ani na file ning start screen. So kani siya na. And then explain na ko balik ta dito sa kuan performance task. So integrate software API. So mo man yun ang main na requirement na mag-integrate ta sa atong application sa atong simple application or either packages, libraries. So ang na-install lang jud diri ang API na mo-consider nako na ako ang gi-integrate sa app is kaning Google Fonts. So kaning Google Fonts ang purpose niya is para sa custom fonts na kung gigamit sa app. So kani siya. Kanina font is gikan ni ani na API gikan kang Google kanina package. So kani siya. And then mo ni ang first na software package si Google Fonts which is kani siya. And then gusto nimo other kuan pa gusto pa nimo makabalo kung sa pay nindot i-integrate sa Flutter kung Flutter framework yung gigamit. Pwede ra ka moadto sa kanina website pub pubdev so kani nga diri tanan packages na pwede nimo integrate sa kuan sa Dart which is ang Dart mo na ang kanang language na gigamit ni Flutter. So na diri ay isa si Google Fonts. And then ang pag-install duha ang way pag-install either kani mo ni copy tapos balik ka diri sa imong code tapos ani ka ni na file pubspec.yaml tapos i-add lang nimo diri ani mo tapos pero di na ko siya ma-add na naman diri. Pero ang way pag-install ako wala na ko ani. Wala na ko ni direct ko ani sa pubspec.yaml. Akong gibuhat is ani ko sa terminal. Ang other way day ani is ani ka sa terminal tapos ang imong button magparan ka type ka flutter pub add tapos katong pangalan ato na package which is sa atong case is Google_fonts na siya. No need na ni may butang iyang version kay automatic na niya install kung sa ito pinaka-latest. So inana. Similar na siya sa other wood na fonts. Kaning ka particle icons is already added na ni siya once mag-create ka og Flutter na boilerplate. So kana siya. So mo ni ang kanang ma-consider na ko na external package na kung ginso sa application which is iyang purpose lang is sa fonts nato sa atong application kani na fonts. So sunod is ang Flutter SDK. So mo-consider na ko ni siya na package food kay pero part na siya once ma-install nimo ang framework or mag-download ka na framework automatic na siya added ang Flutter SDK. So built man ka siya sa Flutter so consider po siya as package. And then sunod is ang Dart standard library. So dala na po siya once mag-install ka o kuan magamit ka sa framework na Flutter kay Dart man ang programming language. So added po siya na package or software kaning Dart standard library ni kuan. So included na dira ang kuan sa main nasa standard library ni Dart. So kanang mga list kanang kung kadungog mo ng list moro na siya mga map na nagahandle sa data. So I think nagamit ko ana diri na wait lang mapangitaan sa nako. Diri sa question summary at list kuha ni siya iterable man at ang tawag ni term. So mura ni siya og kanang kuan siya map na mo handle og dara kani siya. So, kani siya gikan ni siya dinhi nimo magamit kung wala kay Dart na katong standard library di nimo ni siya magamit na iterable or kani siya na murag built-in na something function. Dili ni siya function type iterable. Search na to iterable pa ang list. Is this an iterable?
lagi iterable objects din. So ano siya. So mo to siya. So nanatay Google Fonts, si Flutter SDK, si Dart library, standard library, and then ang pinaka last is si material design. So unsa man siya si material design? So ang si material design mo na siyang nagpadagan murag mo nakapanindot murag mo ay murag something pinaka feature ni Flutter kung magamit ka Flutter framework kaya nakanindot mo gud kang Flutter kung i-compare lang ako ay nakatry ko React ang sa React mo gud ikaw pa mismo mag-create sa imong ang term nila dito dili widgets components. So from scratch jud so mag-type pa ka, mag-create pa ka to na component, imo pang i-design, tagaan pa nimo kanang i-define pa nimo ang iyang porma, iyang styling, yang something tanan-tanan imo pa yung from scratch mag-imo kag component. We kuan whereas sa kaning sa Flutter man gud nindot kay siya kang murag tikas kayo kanang pinaspasay jud siya kay widget pud diri dili component ang term widget ang tawag. So, pwede na ka magtawag na lang og widget. So, para matawag to siya na widget, need nimo si material design kani si material.dart mo ni siya na package. Need yun ni siya nimo i-import. Kung dili ni nimo import na awan na mula. Meaning kanang mga namula na part mo na siya ang kana ng mga widget. So kani si set state, kani siya na widget, si screen widget, kani si material app, kani si scaffold, mga widget na sila tanan. Si widget, sa sulod ni widget, magbutang na po kag widget. Sa sulod na po ni widget, na po isa ka widget. Na mga text widget, na mga app bar widget. So kana sila is dili na nimo is from scratch imuon like sa React na murag component. Diri tawago na lang nimo siya sa material dart material design which is kaning material dart na kung gi-import na package. So kung daghan kay na siya kung gusto ninyo na sa buttons, natay elevated buttons, for example diri sa result screen, kaning sa restart, kani siya. Kuha ni siya ang gamit ani elevated button. Ang elevated button widget pud ni siya. So ang kuha ani kani siya na widget mo accept siya og duha ang iyang argument mo accept siya og on press. So kaning on press ang i-define nimo diri kay kaning mag-define ka og function na tawagon nimo once pinduton sa user ang kato na kuan mo fire to siya na function na imong gi-invoke and then mag-accept po siya og katong child niya which is ang kaning kuan na day mga styling mga text sa kato na button ana so gusto pa nimo makuan pa jud ang material kuan mga material design material something kasi taban material design na package widgets i-search lang na nimo tapos mabalik ka dito ato ka sa Flutter documentation dayon kita nimo tanan dra lahi-lahi ng widget pero di ba nindot kayo tikas kayo kung imo ning buhaton manggod sa kuan diri app ikaw pa maghimo ani mag-define kani diri sa Flutter imo na lang tawagon tapos imong i-customize daghan kay siya na gani sa form fields ngina na perti na lang yung dali ang buhaton na lang yun nimo is maghimo na lang kag theming na mo fit sa imong branding inana and then imong i-define dapat dayon ang function ato na widget kay usually ang mga widget either naka-accept naman na sila text content and then katong function na mo run or mo fire once kanang ang katong imong giset na trigger is kanang kuan na meet nana ra gud siya pero katong from scratch di na jud ka magbuhat ato mo na ma-consider na ko siya as isa ka important package or added package so ang total package jud ani sa kanina app is upat so natay Flutter SDK Google Fonts katong Dart library and then kato na dayang material design so mo to siya so sa paisunod na ko i-discuss next is ito na lang isa no pa na ko natiwas og pakita ang application din na pagparan so ang next ani diri is kani siya nag-include na ako sa code ani pwede ra pud nimo i-review sir so na diri sa kuan ang ako lang gibutangan og mga comments is kato ra yung mga part katong mga widget or katong mga methods na kanang Moji kanang naga-handle sa overall operation sa application. So, usually, ang dagan is kaning diri sa quiz.dart. Ay, mo.
katong sa question summary. Question summary. Question screen day. Kani siya, kani na function, kani nag-handle siya sa selection, move sa next question. So for example, kanang mo na nagapagawa sa questions niya once mo human na next na pud maka-select na ang user og katong murag answer niya kani ja po na function ang mag-handle para mo adto na pud siya sa next question. Kani display the current text, generate. So I think ang uban gani dapat butangan pero kani lang ang ako ang nabutangan so far kani og sa result screen siguro to. Check na to. Wala gani dai ni. So, na siya. Gugot kayo pa gani. So, actually, pwede pa na to ni siya ma-organize na, for example, maghimo ka og other folder for screen kay by screen man ni ang atong application. So, tanaw na to. Pag ako ning ipinduton, mato na po to sa other screen. So, mas better na maghimo tag other folder na intended siya sa tanang mga files na ang iyang purpose is sa screen or pages inana. So pwede pa ta maghimo. Then apo tay folder diri na ako lang gibutang sa root nasama siya sa main.dart which is katong default good na initialize nimo ang app. So kani siya na pud tay model. So di jud na makuha na jud na perminti sa framework dapat na jud kay model kay kanang model dira nimo i-define ang data nimo or kanang pag-retrieve ni for example naka user authentication sa imong application ni jud nag model kay para mabala na to unsan mga data ang need na to i-retrieve ato na form tapos ibutang na to sa database. Sa kanina case wala man ni siya database nakakuan lang inaani siya. So mo ni siya ang model na kung gi-create sa question quiz question mo ni ang model. So mo ni ang constructor niya mo accept siya og text tapos na po siya i-answer. So mo ni mga required si answers mo na tong katong list which is iterable katong Dart library ni siya na magamit object. So, mo ni ang pagka-structure. And then, kaning data, diri na nato gi-define. So, wa man tay database, kay simple naman doon in application. Wala na ko gamit og database. Kung ako pa ning i-improve siguro, ang akong button is kanang ako ni siya mabutang na po kog another package, another something API. Package sa gid siya matawag na API. Kuan Firebase ako ang imo na one NoSQL atong gamiton na database which is Firestore under siya kang Firebase. Dali ra to siya pag create. Pero kani kay ato ra siyang gi-static ang iyang data. Inani siya. Kudara, di ba? Mo ni siya ang question, mo ni iyang mga possible answers. Nana siya. Ana. So diri naka-static ka siya. Pwede ka mag-add kung gusto nimo, mag-demo na pug kag isa na pud. Wala ni siyang pandali ra kay mara duplicate. Then, buta na po sa inyo. Then, automatic na na ma-add sa mo para na mo sa application. Then, kung ma-notice ni mo, gi-import na to dari ang katong model. So, dili man ni siya mo gana kung dili ta mag kanang di na to tawagon ning model. Nawa akong i-comment out. Wala ni ro. Kay wala na siya nakita. Kay kani si quiz question, mao man ni atong gi-define na class. So, kung mo ni siya na class, quiz question, unya, need niya og text. So, kani si text, mo ni siya. Si question, mo ni yung ginapasabot na text. And then, kani si answers, mo ni siyang naka-array. Di siya array, di ay list. Mo ning list. Mo siya array no. So, mumura na sila. Object. So, ni siya. So, need na to siya include mo nang importante na jud ng model kung ang imong data bisag imong data wala naka-local naka database mas need mas samot need na nadyo kay model sa imuhang file sa imong structuring nadyo ng model perminti ako ganing sa mga ganing custom per nang naganag model dito na kung ikon na yung model sa parking space sa parking slot sa users separated so complicated na kayo siya. So, inana ko. Balik na to. So, okay na po siya. Kay na-meet naman niya. Magamit na nato ni siya na class kay nakita naman niya ang katong import na to. So, included na siya. So, pwede na siya mato magamit ani na file.
So inatuto siya na ako lang siyang gisuludan ng data para di malibog ba kay mo mo kog pangalan. Na-notice nimo questions, ano ko'y questions diri. Nagkalahi-lahi lang sila sa underscore, 'di ba? Libog kaayo ang naming. So pura pong ginana pero I think pwede pa ni siya ma-upgrade po kung ako pa dyan ni siyang murag panindot pa dyan na nandiyan siya kanang database na sa pedra ay mga updates. For now, simple lang sa naka-static pa lang atong data. So, I think, nakalimut ko. Ano, dito na ta sa, I think, licensing na siguro. Na-explain naman ako. Lagi sa software license. So, sa kong pipili na license, so, akong pipili is MIT. Ang anong MIT man, so, pili na ko ang MIT kay maumanggod siya ang, I think, nag-research ko. Actually, tinood lang, dili na ako nagbutang aning MIT niya. Required mong gudiri, ka na maghimo og kanang ako jud ang siyang gina-push niya dili po kan ganahan na kanang zip ng USB gina-push yun ako na siya sa GitHub so anad na jud ko na every time na ako'y bago na project dako na siya or either gamay mga inana gina-push yun ako siya sa GitHub para magpadagdag ko sa akong profile so na gani siya ako na na-push bago lang ganin na mga 32 minutes so di na ako nag-a-add jud og MIT. Ako lang gina-add is readme para makita lang ako. For example, ay mga application, daghan siya og needed dependencies before magamit. So, need pa nimo siya install. So, needed jud na siya ang readme. Pero sa license, dili na kay ko nagakuan kay di man pugo tantong hawd na jud kayo. For kuan lang search around. So, pero akong napili is MIT. So, nganong MIT? So, simple lang mo siya. Then, mo ko siya pinaka-common sa mga open source na project. Then fit kayo siya sa mga kuan lang. Kung need nimo kuan na ako'y nabasahan sa kaning GPL sa kanang mga murag specified kung kayo mo kuan para inani ra jud siya kanang murag pa specific siya for custom jud kay siya or something kanang complex gud siya. Mas nindot daw ning something GPL. So kani kay simple ra man atong gigamit. Kani akong gigamit kaning MIT. Wa ganin ako na research sa meaning aning MIT na license. Hmm. Wala man siya something MIT rin siya. Permissive sa kanang something MIT stands for. Basta. Basta mo ni kay pinaka-simple mong siya. Munya mo pud usually ginagamit kanang mga what ug code ako. Pan man jud ko. Honest jud ko nagakawat jud ko usay og code. So every kanang sa mga open source, nandiyo na sila inani pud. Good na pud siguro maybe ako na pud ni siyang ikuha na practice na magbutang og MIT. Kay good daw na siya na practice. Magbutang og license jud. So, kung na siyang ang pag-create og license, dali ra kayo. So, adto ka sa imong project, sa imong root, tapos mag-create ka ning file na kaniyang license, naka uppercase tanan, tapos no need na magbutang og kanang file extension, kay automatic na niya i-read na for license na siya. So, ano siya, butang ng kani, MIT license, tapos copyright, CC 2024, pangalan ni mo ang year, nag-create ni mo ang app, yung pangalan, tapos kaning kani mga military yan na siya and then automatic na siya ma-read then once ma-push na nimo so duha man natong option either i-zip nimo ang file or i-github repository i-github na lang kay mas nindot siya kay kung tan-awon na to mo ni ang readme mo ni nagpadagan nindot kay nakahanay siya ba kaysa sa imo ning i-zip dili siya makita need pa jud ni i-visit nimo tan-awon nimo ang mismong file i-open nimo ang readme og license para makita nimo gusto ka naka-structure di mo kuan hindutan na hawon ay nya ma-visit sa tanan imo na lang i-post sa GitHub press ani so mo na ni siya Flutter quiz app mo ni ang description mo ni ang mga features getting started i-clone lang nimo sa imong local machine so tanan na ba tanan details na needed sa imong app para magamit sa katong developer is imo nang mahanay sa readme din makita ra pa jud nila unsay mga nindot mga steps para modagan before nimo buhatan kailangan na sa nimo install ang package padagan kanina kuman sa imong terminal ana so inana siya ba then additional resources if ever na pa contributing then mo na ni siya atong license so imo ra siyang i-link up ang katong imuhang kuan imuhang gi-create na license mo na kita man na to that license mo na file so mo na to siya pili na kong MIT kay simple ra siya then usually sa mga fit siya ba mga simple lang basic lang na mga open source na app
MIT pod usually ang ginagamit. So, yan. So, mao to ang next is kaning sa I think mo naman to. So, continue na lang na to ang katong app sa iyang more para mabalik ka. So, once mag-start kag quiz na ni siya. So, mo ni dayon siya ang gawas. So, first question. What are the main building blocks of Flutter? So, pwede ninyo i-clone guys tapos dili ninyo more something Flutter. Lahi po siya na quiz. For example, anime quiz, kinsa tong main character sa One Piece. So, inyo lang i-edit tong katong diri sa data. And then, i-edit po ninyo ang kaning sa coloring. Dali raman siya i-identify. Ang styling, ang theming, ani, makita man din na ninyo kay nag-install man kog extension. Tanaw, dara. Nara naman ko. Then, nindot pa dyan ang base code kay kung imo ni siyang i-hover. So, imo na dahil makontrol. No need na ganin mo na i-change na ko. Di mo na lang i-ana. Automatic na siya ma-reflect. So, dali. Dali ko ito dali. So, continue ta. So, for example, magpili ko. So, morning first question, what are the main building blocks of Flutter UIs? So, sa man. So, akong i-discuss ganina. So, components, blocks, dili ni mao. Sure, jud ko. Components, React man ni. Widgets. Mao ba ni siya? Kaning function. So, basic raman ni na vanilla. So, or usually, nag-exist man jud ni siya overall. Widgets. Kay widgets jud na ba sa Flutter? So, try na to. Widgets. And then, how are Flutter UIs built? So, inaunsa pagkuan by combining widgets by using Xcode for iOS and Android Studio. Dili ko sure ani. Kay ang iyang pangutana how are Flutter UIs built. So kani siguro kay akong gi-explain is widget nakanes na pud sa ka widgets kay na to. What's the purpose of a stateful widget? So discuss po na ako. So ang widget na siya duha ka type sa Flutter na tay stateful na pud tay stateless na widget. So dali ra di na ako mag-create kay basta mabungkag. Nagdagan ba yun? So once mag-create ka og stateful, kung imuhang kuan mag-decide mao man gud ni usually katong first pa nako try sa Flutter. Naglibog jud ko aning duha tapos akong di kanang pagka long term ang good mali da ito na widget akong gipili. So imo na lang una-unaon if ever need nimo asynchronous or asynchronous operation na something na data nimong i-retrieve outside or imong application is kato siya na part to widget man guni so kato na part sa screen mo ni siya na widget na nagkontrol unsa man to na kato na part kato na section kato na widget dynamic ba ang data ato na naga-rely siya sa outside na service na need og asynchronous code na hulaton pa nimo before siya magkuan mo niya naga-change iyang content. So kung inana siya so stateful widget siya pero kung stateless widget mo na siya stateless di ba meaning walay change or maybe na change minimal lang siya. So ang example na ka na mga customized buttons pwede mo po ka mag-create og imong sariling button or sarili nimong cards kana widget man na siya pero kung kuan lang dili na siya mag-change kay mo namang gi-define dani ang background color, ang kadako ng iyang padding. So, makonsider siya as stateless widget. So, inana siya. So, ang question, what's the purpose of a stateful widget? So, render the UI as dependent data, update the UI as ignore, update UI as UI, update data as UI changes. So, baliktad, update UI as data changes, ignore data changes, so, render UI that does not depend on data. So, kani klaro kayo na stateless. So, try na to ni kaduha. So, which widget should you try to use more often? Stated widget or stateful widgets? So, kani di ta kabalo magdepende po na sa imong application. Kung daghan ka og i-pull na data, more or less stateful widgets yun ay mo gamiton. Or wala ra kayo nag static lang, so stateless din na siya. So, both are equally good na lang na siya. What happens if you change data in a stateless widget? In a nested widgets, a process stateful widgets so the UI is updated and are updated. So, di ko sure diri ka pero complete siya. Tense and the UI is updated at wrong to baka. How should you update the data inside of stateful widgets? So, saman, by calling state mo maura Japon sila. Mali gani di ko. So, tama mo siguro. Tama lagi. So, mo ni dayon siya. Once mo man nakag-answer,
Adto ka sa result screen kanina file mo ni siya nagpadaganan ni. So makita ha. Dara siya you answer diri na lang ta directly kay diri sa ibabaw mga function man gud ni sa list. I-define pa nako diri katong sa list. Unsaon niya pag-handle sa data na iyahang ipa-reflect diri sa ubos, diri sa widget na jud sa build. Naroon na din itong text ni man siya. And then mo ni dayon ang iyahang kuan summary data meaning mo na ni siya ang answered questions nimo na correct kani diri na part. Okay, kung ato ni siyang i-comment out dapat ang wala ni siya. So nabalik na nun to sige try na. Di ba wala non zero man try na to ka nang may tama which is di ba natay isa katama sa number 1 si widgets pero wala siya ni display so mao ni siya ang nag-control kani siya sa question summary dart mao na ni siya ang gikuan dali naman pag navigate balik na ko siya and then mo na dayon ning button elevated button atong restart quiz mo ni siya ang iyang style nya mo ni ang on restart mo ni siya ang function na modagan mo trigger once imong pinduton ang kuan na mo restart siya mo balik siya so kung ato siya pinduton siya nga refresh siya so siya pinduton bumabalik siya sa first question so in ana siya dali ra kayo simple ra kayo siya na application so para na siya so I think mauro to siya sir ako lang i-attach ang file I think separated yun siya mag-attach ko link so ako na lang buhaton karon para ninyo copy kung nag-copy link there tapos i-attach din ako ang video after ano kaya nag-record man ko currently so Marto thank you kayo sir good night alas 2 na ganito